Hello mga kababayan kung gusto ring maging OFW. Kung ikaw ay mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa para maging OFW tulad ng Canada, Australia, New Zealand, USA or kahit sa Middle East, kailangan ang authenticated document galing sa DFA o itinatawag na apostille. Ang apostille, certificate that authenticates the signature of a public official on a document for another country. Ang mga documents tulad ng marriage certificate, birth certificate, certificate of no marriage, transcript of records na galing sa inyong school o yung diploma mo galing sa school, katunayang ikaw ay nakatapos ng college, maging ang certificate of training na galing sa TESDA at iba pang mga legal documents dapat ay authenticated ng DFA or may apostille. Ito ay katunayan na ang iyong papel ay isang legal na dokumento or valid at hindi fake o galing sa rekto. Paano ba ang proseso ng pag-authenticate ng mga documents sa DFA? Magkano ba ang dapat bayaran kapag ikaw ay nagpa-apostille? Gaano ba katagal kapag ikaw ay nagpa-apostille ng iyong document sa DFA? Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano magpa-schedule online sa DFA ng authentication ng iyong document or magpapa-apostille ng iyong document base mismo sa aking experience. Hello mga kabayan, ako nga pala si Sir Abog, ang walang kabog-abog na tumutulong sa mga OFW at sa mga kabayan ko na bigyan ng mahalagang impormasyon na alam kong makatutulong sa mga tulad ko at sa mga kabayan natin sa Pilipinas. Kung first time mo manood sa video na ito, please don't forget to hit like, subscribe, and hit on notifications para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Welcome to my channel. Bago kang magpa-schedule ng iyong authentication sa DFA, anumang document yan, dapat ay meron kang original na copy. Kung birth certificate o marriage certificate yan, dapat ay galing sa PSA mismo yung papel na ipapa-authenticate mo sa DFA. Hindi pwedeng photocopy ang dadalhin mo sa DFA. Maging yung mga transcript of records or diploma dapat ay original. Kung meron ka ng mga documents na yan, ay samahan mo ko dito sa aking laptop para maipakita ko sa iyo kung paano magpa-schedule ng DFA apostille sa online. Pwede mo rin nga pala itong gawin sa iyong cellphone kung wala kang laptop, pero for the purpose of our training ay laptop ang gagamitin ko para madali mong maintindihan at madali mong masundan. Ang una mo lang gagawin ay pumunta ka sa Google search at hanapin mo ang website na ito, dfa.gov.ph/apostille appointment. Yan, mula sa Google search, hanapin natin ang DFA appointment apostille. Yan. Pag nakita mo na, ito yung unang-una, i-click mo lang yan, apostille appointment. Yan, so neto ka na. No? Dito, ang gagawin mo ngayon ay i-click mo lang itong click here to book an apostille appointment. Yan, so basahin mo itong mga warning. May notice dito, no? Applicants are reminded to book an appointment only when the documents authenticated for authentications are available na. No? So kailangan make sure na available na yung document mo. So may warning din dito na kapag ikaw ay nakapag-schedule ng appointment for 3 occasions, no? On 3 occasions will result in the cancellation of their account. Hindi ka pwedeng schedule ng more than 3. Kung hindi ay kakancel ang yung account. Okay? So limited lang ito. Create ka muna ng yung account. Create account. Yan, so create account. Mag-create ka ng account mo. Your first name, middle name, last name. So dahil meron na akong account ay schedule na, ilalagin ko na. I hereby, so may declaration dito, I hereby declare that certify that the documents submitted are authentic, and I understand the documents submitted shall be subject for verification of Department of Foreign Affairs. In the event that the same
found to be falsified or forget my application or forged, no? Or okay, yung document, my application shall be forfeited and I shall be subject to legal sanctions in accordance with the law. So kung yung document mo is galing sa recto at nalaman ng DFA na yan ay peke, mananagot ka. Okay, so yan ang ibig sabihin niya. So click mo yun, I agree. So first come, first serve daw ang pag-apply dito. So walang palakasan. Click. Okay, so ayan na, no? I-click mo lang dito anong document ba. At anong dito, choose, no? Kung ikaw ba ang may-ari or authorized representative. Okay, so for instance, ako mismo ang pupunta sa DFA, i-click mo itong document owner. Yan. Sabi rito, please select the site where you wish to apply for an apostille. So marami tayong mga site dito. DFA, OCA, Asiana, Northeast Alimol, Alabang, West, La Union, Pampanga, Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro, Davao. So yun yung mga DFA. So pipiliin ko yung sa Alimol dahil yan ang favorite place ko at malapit lang sa akin. So yun yung address. Kung hindi mo sigurado, i-click mo lang yung view map. Okay? Okay, and then next, click natin yung next. Yan, so pila pa itong document name, middle name, last name, date of birth, contact number, country of destination. Okay, pila pa natin. So after mo pilapan, ay i-click mo lang itong add documents here. No, i-click natin yan. So sabi dito, ito mga documents na pwede mong ipa-authenticate. NBI clearance, SA and SSO or local civil registrar like birth certificate, marriage certificate, death certificate, certificate of no marriage, yan, school documents, mong elementary or technical vocational sa TESDA, state colleges, kung graduate sa UP or mga sa state colleges like BSU, no, yung state college or sa private or college and universities, click mo yan. Yan, so medical certificate, professional PRC documents, yung mga nurse natin, civil aviation authorities, driver's license, another document issued by private entity like certificate of employment, no, invitation letter, trainings, baptismal. Yan, so yung mga document na yan, even special power of attorney, court decisions. Okay, so lahat ng yan, even barangay clearance and other documents. So ang purpose ko ngayon ay magpapa-authenticate ako ng aking school certificate. So pipiliin ko itong private school, college, universities or TOR. And then dalawa yan, expedite or regular. Pero dito ang clickable lang ay regular. Okay? So ilang piraso, pwedeng more than one, no? Ang babayaran naman dyan ay 100 pesos lang kung regular or kung expedite ay 200 pesos. So, maliit na difference lang yan. So, pagka-click mo yan, okay, punta sa baba, and then, select. Okay. Yan na, pumasok nga, no? Private, local college, university, or diploma. Regular, and then click mo yung next. Yan, ngayon makakapili ka ng schedule. So, month of October, wala na. So, pipili tayo month of November. November 2022, ito yung mga available. So, pag red, hindi na available. Yung blue yan, available pa yan. So, pipili tayo ng mga available dates. So, halimbawa ay, pwede siguro nito. Wow, itong pinili ko ay November 21. Yan. So, anong oras? Okay, 10, pwedeng 10 to 11, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 3. So, dito tayo sa medyo hapon na para ang schedule na yan ay medyo hindi na matraffic, hindi na madaling, hindi tayo maabala kung malayo yung panggagaling natin. So, ang schedule, 3 p.m. sa Alimol and then confirm. Yan. So, an appointment letter has been sent to your email
kindly check your inbox and spam folder to view your appointment letter. Okay, so ito na yan. No? Please print at present your certificate of appointment letter to the appointment verification counter. So, ganun lang kasimple. Punta ka na sa email mo para makita mo yung appointment letter. So ito na yung aking appointment sa DFA. Nakalagay dyan yung oras, schedule, and merong barcode dyan. Okay. So, for your information, no, ang babayaran mo dyan ay 100 pesos for regular, no, regular na processing, 3 araw lang yan. Pag na-submit mo yan within 3 days, ma-release yan. Ngayon, gusto mong nagmamadali ka at gusto mong special, babayaran mo is 200 pesos for to be released on the next day. Bilis lang. Pero konting difference lang. So, nasa yan kung gaano ka-urgent mo kailangan yung iyong document. So, ganun lang kadali. Kumuha ng apostille, schedule at magpa-authenticate ng document sa DFA. Kung meron kang tanong about DFA authentication, ng documents or apostille, mag-message ka lang sa baba ng video na ito para masagot ko sa mga susunod kong mga videos. See you on my next video.